kasi araw ng linggo. Diba? Sabi nga, isang, dalawa, tatlo ang magpuri sa kanya. Lagi po siyang nangunguna sa tahanan na ito. Bago tayo pumunta dito, alam na ng Panginoon kung saan tayo patutungo sa kanyang tahanan. So, ito na po ang kanyang tahanan at ito na po ang kanyang kapahingaan. Diba? Kapahingaan saan? Siyempre, bago tayo magpahinga, dapat tayo umawi at higit sa lahat. Magpasalamat po tayo po tayo na umawi tayo. Dalawang klaseng awit. Siyempre, saan ba tayo pipili tayo yung awit ng may kagalakan, awit ng kagwalatian, at higit sa lahat, awit ng maglalangit. Wag mo yung awit ng makasasimulan. Kasi, yung awit ng makasasimulan ay sisa yan, di ba? Dapat awit ng makalangit. Dalawang awit at ang narinig sa mundo. Iba sa Ama at iba kay Titan. Dapat tayo doon, siyempre, awit ng kaluhalatian na nananamdam natin sa ating mga puso. Pag umawit tayo, idadamdamin natin ang presensya ng awitin na puno ng kalakalakan at puno sa kasiyahan sa puso natin. Dapat gano'n, huwag tayong umawit ng makasalimutan kasi makasalanan po yun, ha? Dapat yung gagawin sa Panginoon, yun ay karugod-lugod sa kanyang paningin. Bago na tayo mag-umpisa, mga kapatid, binigyan ka ng kamay para pumalakpak at binigyan ka ng ulit sa kahit at siyempre, pasalamatan natin sa lahat ng oras. Tatawagin na po natin ang ating dahil ready na po tayo, ready na po ba tayo pumawin? Siyempre, ready na po tayo, kaya po tayo naging kompleto. At siyempre, awit pa ito ng pagwalatian ay tatawagin na po natin itong leader na si Sister Karina. Kaya tayo nandito para magsawa at purihin ang ating Panginoon sa buhay natin. Diba? Sa loob ng isang linggo, dapat kang magpasalamat sa Panginoon dahil binigyan ka ng mahabang panahon, bagong buhay at bagong pag-asa. Diba? Ang pag-asa natin walang iba kundi si Kristo. Di ba ba? Kaya kailangan sabihin matataglan tayo sa ating pananampalataya. Dahil hindi naman lahat, hindi lahat makakapasok sa kanyang kaharian. Yaon lamang yung mga sumusunod sa kalooban ng Amang Kasalanan. Di ba ba? Kaya sa mga oras na ito, tumayo po tayo para awitan natin ang ating Panginoon. Di ba sabi na umaga pa lang dapat nananalangin na po tayo sa Panginoon dahil nagising tayo ng maaga kaya maaga tayo nagtatamba. Hallelujah, dahil ang araw ng ating Panginoon. Ito ang oras natin sa loob ng pitong araw. Ang pitong araw ay para lamang sa Kanya. Ibigay po natin yan. Huwag natin pagdamutan dahil ang aling araw ay sa akin na lahat. Kaya, awitan natin ang Diyos sa ating buhay.
Salamat din sa kalakasan na ibinigay mo sa amin sa loob ng sabik ko. Salamat din sa mga kapapitan na rito na kung saan, Panginoon, ay patuloy mo sila, Panginoon, na pagpalain sa kanilang mga ginagawa sa trabaho man o sa negosyo. Salamat, Panginoon, din sa aming mga kapitbahay na narito. Pagkakat hindi namin sila lang kasama, Panginoon, pero naririnig nila, Panginoon, ang iyong mga salita. Ang mga awitin nila, Panginoon, ay naririnig nila. Nawa magkaroon sila ng kauhawan sa iyo, Lord, sa kanilang buhay pananampalataya. Hallelujah, Jesus. Kaya purihin ka, Panginoon, muli sa umagang ito. Patuloy mo kaming ingatan at patuloy kaming gabayan, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord Diyos. Salamat sa mga naririto. Sinapin mo kami, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Hallelujah. Kaya sa mga oras nito, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo ang papurit pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Hallelujah! Hallelujah tayo!
Panginoon. At makikita muli ang mahal sa buhay natin. Di ba? Napaka talagang Panginoon. Sabi nga, walang imposible sa Diyos. Dapat ang unang-unang sa isip at sa puso natin, yung mayroon kang pagtitiwala. Di ba? Pagtitiwala talagang dapat nating makamtan para sa buhay na walang hanggan. Siya, wow, Christus ka praise niyo. Ang gulo. Siyempre, sino, alam ko, lahat ko tayo pinagpapala. Pinagpapala saan? Siyempre, pinagpapala tayo sa bihabag,
ng ating Panginoon Hesus Kristo, di ba? Biyaya, laging ligtas sa buhay natin. Siyempre, first na magpapasalamat ay walang iba. 2 linggo siyang wala. Ay, 3 linggo pala, pero tinawag pa rin siya ng ating Panginoon. Sabi niya, kahit 1 buwan ka o ilang buwan kang mawala, pag hinanap ang Panginoon, ikaw ay pupunta at papupunta pa rin sa kanyang tahanan. Bakit? Pinili ka na, sabi nga. Hindi ka pa pinanganak ng inyong ina, ay pinili ka na ng ating Panginoon Diyos. Kaya ka naririto, sapagkat hindi ito aksidente, ikaw ay pinili nung ikaw ay ipinanganak pa lang ng ating Panginoon Diyos. Itinalaga ka sa disciples at Jesus Christ. Amen, di ba? Siyempre, tatawagin na po natin ang ating pinakamamahal natin ng ating sister na si Sister Tracy ay muling nagbabalik sa kanyang sa ating Panginoon. Purihin ng Diyos. So tama rin sinasabi, ang Diyos ang nagpipili, hindi pinipilit. No, purihin ng Diyos. So papasalamat ako. Ako po ay humingi ng pamanhin dahil nagpapaalam naman din ako kay Sister Karin. Dahil nung 25 ay birthday ng apo ng nag-celebrate. Dahil kami po ay nag-a-assist doon sa McDonald's. So hindi ko sukat nakalain na 28 ay namatay yung bayaw ko. So dumalaw lang ako saglit kay Sister Karen, ay nag-uusap kami. Pag-uwi ko ay bigla nang tumatawag yung anak ko na nangyari. Kasi yung bayaw ko kasi nung April, nakita kami sa 14 years na hindi kami nagkikita. Mula yung namatay yung kapatid ko. So, nung time na yung parang sama lang, parang siya na emotional na yung kabiyak niya ay nawala na. So, hindi ko sukat nakalain na nagkita kong kami nung April na umiiyak siya na ang tagal daw niya ako hindi nakikita. Dahil kamukha ko talaga yung kapatid ko. Nagkaiba, kasi yung kapatid ko, 3 lang kaming parehong kamukha. Yung isang babaeng panganay nagkaiba. Tangos niya, saka magandang babae. Kami yung side ni tatay ang kamukha. So, yung si Kuya Marcelo, ilang beses na siya na opera. Natanggalan na yung buto niya dito. Yung pagdudumi niya, ginalaslas na dito, dinadaan sa hose. Ilang milyon na ginalabas nilang ites na pera na yung tatay nila para mabuhay. 7 years sa yung niya na operasyon. Na last na yung nakikita, yung pinost ko kayo kay Tony, nag-smiling, yung kami din 3, yung anak ko nagkasama. Tuwang-tuwa siya dahil akala niya hindi niya ako makikita. Hindi ko sukat akalain na last pala namin yon ang pagkikita. So ilang weeks lang, na ilang araw lang, bigla lang siyang tumawag yung na namatay na. Nagulat ako. So yung time na yon, nagulat na gusto namin, akala ko namin 1 week pa yung mahigit na burol niya. Yung pala, bawal kasi sa doon sa may yung subdivision ng burol. So naghanap sila ng burol, iburol yung kuya ko na doon sa mismo sa may chapel. Ang mahal naman, 80,000. 2 araw. So kompleto na yun kasi may malaki. The aircon, may yung chapel sa may sa Rizal na Kalamba. Marami naman doon din na pareho sa katulad nilang nag-uupa din. So time na yun, nagmamadali na yung ilibing, gawa ng yung anak niya na sa ibang bansa, kaalis lang yung April din. Nagkapareho lang kami naglumisan doon sa lugar. Kasi yung kuya ko, hindi ko sukat nakalay na mawawala talaga. Last na talaga, yung smiling niya. Hawak yung kamay na, yung nakita niya ako, hinahawakan niya talaga. Kaya yung mga anak niya, tawag niya sa akin, mama. Kasi kamukha talaga, kaso lang, malaking babae. So, lugod ako nagpasalamat sa Panginoon dahil nandun lahat. Mga kamag-anak, mga kapatid, at saka mga manugang, lahat kami nandoon. So, hindi ko sukat nakalain na legacy
ano yung legacy sa church ng Boragin. Sila isa rin sila ng Boragin noong panahon na yun. Na nagpapatuloy habang may kapag may operation siya, nandun yung pastor nagpapatuloy na nag-pray sa kanya. Nabigyan mo ng haba-haba ng buhay. So nag-congratulations sa kanya dahil dumating ng punto na umaalis lang sa mundo na hindi natin mahawakan din. Dahil hindi natin siya may-ari, kundi ang Diyos ang may-ari sa ating buhay. So nalugod ako na salamat sa Panginoon dahil hindi ko iniisip ko nga, hindi ko pass muna ako ngayon. Pero hindi na, alam mo ba iniisip ng Panginoon sa hindi ko maalam sa puso isipan. Kung ay nagsimba ka, magpapasalamat. Wala ka na panahon sa akin, nasa puso ko lagi. Nasa sa puso ka nga ako. Pero kailangan mo ding magpapasalamat sa ang sambahayan ng church. So, lugod ako ng pasalamat sa Panginoon dahil sa maraming trahedya, maraming problema ay naharap namin pero hindi kami natitinag dahil ang Diyos nandito pa rin sa aming tabi na hindi kami binababayaan. Yun lang, amen na amen. Mga kapatid, lahat po tayo ay papanaw, siyempre. Hindi natin alam, sabi nga, hindi nga nasa Bible yan, hindi natin alam kung kailan tayo. Pero, dapat maging handa tayo, di ba? Maglingkod, gat na tayo nabubuhay. Maglingkod hanggang sa tayo matapos ang ating mission. Kumbaga sa matapos ang ating obligasyon dito sa mundo, dapat ang paghandaan sa puso natin, maging handa at huwag tayo matapos sa kamatayan. Dapat kumapit tayo sa ating Panginoon sapagkat ito ay buhay na walang hanggang ang dapat natin isipan. Ako ba, sabi ko nga, bisa nga ay, nagkadama ko sa anak ko, Mama, baglang pinapabili, kamatayan na punta. Bakit kamatayan ka pinag-usapan, baglang nabili? Kasi, pag naiinis ka talaga, hala ka, pag nawala na kami dito sa mundo, Mama, baglang pinag-usapan, kamatayan pinag-usapan, ano ka ba naman, drama-drama mo? Sabi nga, kaya ako, sa totoo lang, sabi nga, maging handa ako, handa na talaga ako eh. Handa na. O, handa na. Kasi hindi ako natatakot sapagkat kasama ko lagi ang ating Panginoon. Dapat tayo magpasalamat kasi sa mundong ibabaw, maraming nai-discussion, di ba? Katulad ng aeroplano. O, sabi nga, Diyos ang, hindi naman sabi na Diyos talagang naganoon, di ba? Kasi maraming jablo dito eh. Diyos lang ang nakakalam kung bakit siya ay na-crash at na Diyos lamang ang nakakalam sa lahat ng sa ibabaw ng mundo na ito. Siyempre, next si Brother Jerry Power. Salamat, sister. Salamat sa naman dito. So, paras lang kami sa kayo sa 3 linggo, sa akin 2 linggo. So, hindi naman. Magkaiba tayo ng So, yun, alam nila yan. So, yan. Salamat na pa. Naniwala ba kayo ang si Diyos ay talagang sobrang power? Totoo po yun. Nung karang linggo talagang wala ako kasi nagkasakit ako pero sabi nga ang Diyos ay nauutusan. So, nanalangin po ako. So, yan. Dumating sa akin na blessing. Yun nga, unahin mo talaga ang isang bagay. Kailangan galing kayo talagang pagpapalain ka. So, yan. Nung nag-chat ako, tapos niling ko sa Panginoon, tapos kay Sister Karing, dumating po ang mga blessing na natanggap ko yun. Sumunod niya lang. So yan, salamat sa Panginoon dahil pinakita sa akin sa bagay na ito na siya nakakatulong. So may ipapasahin lang ako ito sa Kawikaan 3:5. Sabi ganoon, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. So, napakalalim, no? Di po tayo may karunungan kahit ako, nagmamarunong, inisip naman mga tao, nagmamarunong pero hindi ko. Nakalib ko to. So, si Ricky, pasalamat si Ricky kasi dumadan, okay lang, sasabihin lang. Okay lang. So, salamat Ricky. Dumadan ako doon kay Brother Ramon, Pastor Ramon. So, nabalitaan ko na nung kanang linggo, di ba unang linggo, di ba sabi ko, mag-ano ko rito yung magpapakain. So, nabalitaan ko, totoo ba, nagpakain pa lang kalawang linggo? O blessing talaga. So yun ang, may purpose po yun. Yun nga yan. Kailangan minsan, ko lang ng pastor natin, ang ludo nakakaalam,
kung sino po magano. Kasi ang purpose ko dito, tuwing linggo talaga may pakain. Nakuha nyo? So, ibig sabihin unang linggo sa akin, pwede yun. Sa pangalawang linggo, pwedeng kay Ricky. Kasi ganito ang nangyari yun eh. Yung pera natin na kailangan, yun nga, mayroon tayong galing sa Panginoon. So, hindi naman kaya ni pastoralan yan eh. Kaya sabi nga ni Brother Ramon, lahat talagang magano yan, dapat ang pastor. Pero, si pastor nakakalam na alam na Diyos yan eh. Pero kung ibibigay naman sa mga member niya, anong magagawin? Bakit hindi? Kaya, nagpapasalamat kay Ricky, alam mo, napapansin, tinanong ko si Ricky kanina, sabi niya, nang tanong ko kasi, ulat din siya ng sapatos. Sabi niya, isa lang. So, alam mo, may babala, binigyan ako ng babala ng Panginoon. Katulad sinasabi ko na, nagbibigay ako sa palas ng tao nawawala. Siguro susunodin ko na sa bibigyan, kasi wala naman dito eh. Diba, nakuha niya. Kaya sabi ko nga si Pastor, ayun, nabigyan si Pastor. Sapatos, dito siya. Kaya, wag lang nating mamadaliin si Ricky, magbibigyan nilo ng sapatos siya. Kasi sapatero pa ako eh. Kasi naman ibibenta, kalibawa may binta doon na sobra naman, bakit bibigay sa kapatid? So, ganyan. Tapos nakita ko yung anak niya, wala rin sinilas, siya, yung active siya. Kasi lahat tayo may karakter, di ba? Nakikita mo siya. Pero nakita napagod siya. Free siya sumasakit. Okay lang yun. Pwede ka naman pahinga kasi hindi naman talaga ganun yun eh. Di ba? So, di siya din, nag-isayo siya. So, napakaganda. So, yan. Huwag lang kayo mainip. Ang pagbabalad yan, magbibigay ng sapatos. Kaya nga siya, ibig sabihin sa akin, sa babala, katulad si Danny, si Bernie, nabigay yung sapatos yun, marami, hindi na siya bumalik. Bakit ganon? Kaya nga isang babala sa akin, kung bibigyan mo siya sa bagay, susunod, parang hindi ko nabibigyan. Kasi wala naman sa church eh. Tama ba? Sa akin ang Panginoon yun, binigay sa akin. So yan. Kaya darating ang panahon yan, si Ricky magkakaroon sa sapatos yan. So yan. So, salamat sa Panginoon. Ang testimony yung katulad pinag-usap ng Panginoon, yung nangyari sa aeroplano. Totoo po yun. Kung wala pong naligtas, wala pong magtitestimony. Kaya narinig ko yan, sabi niya, hindi niya masabi kung sino yung sa akin, naligtas. Pero bago umalis ang aeroplano, hindi pa, start pa lang, marami nang babala. Yung papatay-patay ilaw, may kalabog, ibig sabihin, may makahulugan din. Kasi nangyari din sa akin yan eh. Halimbawa, walis ka, may mga palatandaan, may naiwan, may nahulog. Yung pala pupuntahan mo, wala pala. O kaya meron sakuna sa labas. Alam ko yan, kahit pumunta kami ng Matabungay Beach sa totally nagkaroon ng aberya. Sabi ko, di sasama, pero ito tinutong buhay, So sabi ko, kung lulubin ng Panginoon, sama ako. Alam mo yung apo ko, muntik malunod. Kung hindi pala nakasama, baka nga po ko na lunod. May babala, may mayroon tayong lahat tayo, may Injil tayo. Ramdam natin yan. Tandaan nyo, katulad yung testimony na yan na sa aeroplano. Oo, mayroon talaga. Kaya nga tayo, alamin natin may pupunta tayo, siyempre mag-pray tayo. Kaya sabi ko nga sa anak ko, bago yung trabaho, mag-pray kayo na kasi gagabayan kayo. Yun yan. Lahat tayo, meron yan. Meron yang palatandaan. Bakit meron kang aberya, bakit di ka pangpalasin? Ano ba? Meron yan sa dadaan mo, kaya doon meron yan. Kaya pauwi. Kaya namin nung umuwi kami ng nagka-aberya yung sasakyan, pumutok ang gulong. O di ba, dalawang sasakyan. Kasi sabi ko dapat dalawa. Sabi ng anak ko, isa lang kasya. Sabi ko hindi kasya. Kaya sabi ko masaya, ko, kung lulubin ng Panginoon, sasama ko. Pero ayaw ko sumama. Pero ang Panginoon, rito, di ba, nabasa ko, kawikaan. Huwag kang Totoo po yan. Kaya ang tatay talaga rito, magsasabi ka na totoo yan, nangyayari yan. Tumatay yung balahibo kasi marami ko karanasan ng ganyan eh. Alam mo, sabi ko nga, may balat ako rito. Sabi rin, pag may umuulan, masama rin yun. Kung mamasamain mo, hindi sa masama. Mabuti mo, ililigtas ka. Salamat sa Panginoon. Ito po, bakit ako nakaputi? Kasi po, para alam nyo, ang number ko si 3, April 3 kasi ako. Ang number 3 kasi puti. 10 number, alam ko yan. Yung red, 1. Yung 2, blue. Yung 3, white. Yung 4, black. Yung orange, 5. Yung 6, green. Yung 7, brown. Yung maroon. Tapos violet yung siyam. Yung 10, yellow.
So, ang damit ko puti. Ito paborito kong, ano kasi puti po ako eh. Nakita nyo? Paborito. Lahat tayo, meron tayong kagustuhan ng kulay. Anong nasa kulay? Alamin mo. Baka yan ang numero mo. Ako, kasi ako kaya white. So, salamat sa Panginoon. So, yun. May mga kahulugan po tayo na natutunan. At salamat sa Panginoon sa ito, naka-recover na ako. Dati ko, kung kulutoy katulad gusto kong makasama kasi para sa namin. Kasi sabi ni Brother Ramon, para sa nyo. Sabi ko, kung may mga kasama ko doon, ibigay mo lang sa amin yan. Ibigay mo sa akin yan dahil kasama ko sa office yan. Sabi ko, baka ito na para sa church natin. Kasi kulang tayo sa pagpapakain sa church. Dati ka parang dadami, kailangan talaga may pagpapakain. Hindi mo kaya ni Pastor yan, sa mga member kaya-kaya. So, maraming salamat. Next po ay Mother, si Mother. Mother, magpapasalamat, active siya lagi. Alas 3 pa lang, nililigo na yan. Para sumamba. Purihin ka, Panginoon, sa magang ito. Salamat. Pinalig din ang buhay namin. Lahat ng pamilya ng bawat isa sa amin. At saka kaligtasan at kalakasan. Yan ang ibinibigay niya araw-araw sa amin. Sa araw-araw namin na makakain. At lahat, pinagdarasal ko rin ang mga anak ko na nasa labas na ingatan mo, Panginoon, at iligtas mo sila sa lahat ng kasamakan. Yan lagi ang hinihiling ko sa Panginoon tuwing umaga. Pag ako'y nagigising na sa alas 3 ako nagising, alas 2. Alas 2 madaling araw. Pagkatapos, kung may labahan ako, maglalaba. Maliligo alas 3. Alas 4, umpisa na naman ako sa maliit kong tindahan. Hanggang ganito, apurado na, magsasaing na, magluluto na ng ulam, at iniwanan ko na, ang dalawa kong apo, ang isa tulog, kaya alas 3 man natapos sa pag-inim-inim, ang isa umiiyak, kaya sabi niya gano'n, siya lang daw laki nagbabantay, sabing gano'n, may paborito mo ba talaga yan? Lolo, walang paborito sa inyo, kaya pinapakain ko kayo lahat. Sabi ko gano'n. Kaya iyan ang dapat dahil diyan tayo kumukuha ng kahit kunting pagkain. Salamat, Panginoon. Salamat sa lahat ng oras. Salamat. Last po si Brother Eugene, magpapasalamat. Siyempre, salamat na karaan na yung Napasalamat ako sa Diyos kasi napakabuti niyo sa sabi nga ng John 15:5, wala tayong magagawa pag iwalay kayo sa Amen. Kaya ang kalakasan natin lagi sa Diyos. Amen. Sa Diyos lahat ng papuri. Amen. Ako po tayo mag-umpisa. Siyempre, salamat po sa mga nanonood ng live at walang sabang pagpapasalamat sa Disciple of Jesus Christ. Hindi po kayo lugi sapagkat po ito ay spiritual na pag-usapan, buhay na walang hanggan. Siyempre, dumako na po tayo sa ating pagkain ng Panginoon.